Hello po, good day, magandang araw sa lahat. Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Kumusta ating mga kababayan na mga OFWs? Magandang araw din sa inyong lahat dyan. Aking mga minamahal na mga kababayan, mag-ingat-ingat po kayo ha. Lagi ko pong paulit-ulit sabihin ito sa inyo dahil nga po may ibang mga bansa na kagaya yung sinabi ko, the past mga episode natin mga kababayan na medyo magulo. Mag-ingat-ingat lamang po ha. Yung nandoon sa mga magulo na mga bayan, mga kaibigan. Ha? Ingat-ingat po kayong lahat. And also sa ating mga kababayan dito sa Pinas, nakikita na rin natin mga kababayan ang paglabasan ng ating mga kababayan dyan sa kalsada. Nag-iingay na po sila dahil dito mga kababayan sa issue ng korupsyon. Dito sa flood control, yan sa DPWH at marami pong mga nadawit na dito. Nabulgar na po ang iilan. Sinasabi natin na divine intervention ang nangyari mga kababayan nating mapagbaha para mabunyag po at para malabas itong mga sindikato pala mga kaibigan dito sa flood control issue na ito. Alright? Para sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe naman po, Broadcasters Viewpoint. At huwag kalimutan mag-share, like sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Pag-usapan natin mga kababayan, itong pagdalo ng Vice Presidente diyan po sa budget hearing ng Office of the Vice President. Ano po? Last time, wala pong ni isang tauhan ng Office of the Vice President na dumalo sa budget hearing para sa Office of the Vice President. But itong hearing lang sa nakaraang mga araw mga kababayan, dumalo na ang ating Vice Presidente, si Inday Sara. Nung matapos ang hearing mga kababayan, nakausap siya ng ating mga kaibigan media people. Ang Vice Presidente may mga sinasabi. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, Mami. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam.
Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker... Ayan po, oh. Narinig natin. May ano na pala ito, may babala na pala si Vice President Inday Sara, mga kaibigan, sa ating Pangulo. Tungkol dito, mga kaibigan, sa Speaker of the House natin. Narinig ninyo. Galing po yan sa bibig ng Vice Presidente na meron na pala silang napag-usapan nung Secretary ng DepEd pa siya. May mga babala na pala, para bang na-forward na ang ating Pangulo, mga kababayan. Short of saying na lang, mag-ingat sa paglagay ng Speaker of the House. Sabagay, para sa akin naman, co-equal but independent each other sila. Alam naman natin yan, di ba po? Ang Executive Department, ang Legislative Department, at saka ang Judiciary, mga kababayan, mga co-equal branches sa ating gobyerno, kanya-kanya sila ng kanilang function. But may cases, mga kababayan, na yung Executive Department kailangan ng pag-okay ng Executive Department, lalong-lalo na sa mga appointment, mga kababayan. Let's say, for example, diyan sa ating Judiciary, even doon sa Ombudsman, kailangan, mga kababayan, ang Executive Department, hindi po ba? Ganon din dito, mga kababayan, sa Legislative Department, while separate talaga and distinct sila, mga kaibigan, pero hindi may alis sa isip, lalong-lalo na sa mga politiko, na kapag kay malagay bilang Speaker of the House, hindi may tago yan eh. May blessing, mga kababayan, galing sa Presidente. In like manner, dyan din sa Senado, na may blessing din sa Presidente. But sakaling hindi man maging may blessing ng Presidente, mga kababayan, hindi sa Senado, kasi nga po, kagaya nitong nakaraang Senate sit-up natin, mga kababayan, na si Escudero ang naging Senate President, sila ang majority, pero hindi naman sila, mga kababayan, alay ng Executive Department. Mangyari din yon. Kasi kukunti lang din sila, iba ang nangyari sa Senado, pero sa Kongreso, maliwanag na yung maging Speaker of the House, may talagang basbas, ika nga, dyan sa Executive Department. Wala namang problema yan. Para sa akin, walang problema, mga kababayan, kung may basbas yan ng Presidente. Ang issue kasi dito, nung lumitaw, mga kababayan, itong korupsyon na issue na ngayon, nadawit po ang ating Speaker of the House. Yung pangalan mismo ng Speaker of the House nadawit sa itong corruption issue dito sa flood control, mga kababayan. So, yung sinabi ni Vice President Inday Sara, mga kaibigan, sinabi niya na kahit na doon sa kanilang mga cabinet meeting, mga kaibigan, mayroon na palang sort of babala na forward nga ang ating Pangulo, mga kababayan, na I am just quoting yung sinabi ni BP Sara, mga kababayan, na si Speaker Romualdez meron pala itong kasong hinarap doon sa Amerika. At ang comment niya ngayon, kaya sabi niya, nung nag-meeting pa sila sa kabinete, sinabi na daw niya, mga kababayan, na parang dahil dyan sa may problema si Speaker, o ngayon, ano na nangyayari? Yan ang comment, mga kababayan, ni BP Inday. Siyempre, pwedeng maipa-throwback pa yon yung mga pinag-uusapan nila, mga kababayan. Maybe, to me, baka nga ang Presidente, mga kaibigan, ay hindi siguro inisip ng Presidente yon dahil nga, siya ay maging leader ng pinakamalaking number of legislators, mga kaibigan. You could not imagine, 300 plus
people na nandiyan sa loob. Ano po? At ikay magli-leader, hindi mo aayusin kung paano maging magandang takbo ng liderato. Wala pong maging issue dyan. Kaya nga po, dito na buhay, balik, yung anong pinag-usapan nila noon, Cabinet member pa si BP Inday. Well, sa akin naman siguro, things na nangyari noong kapanahunan, pwedeng titingnan siguro ng presidente. Noon yun, iba ngayon. Baka ganun nga po. Ang nasa sa isip ng ating presidente, yung time na yun nag-uusap sila. That it is impossible na gawin mga kababayan or mangyari sa Kongreso under ni Martin Romualdez, ang kanyang buong pinsan. Baka hindi nga siya wala sa isip niya mangyari ng ganun mga kababayan. Kumbaga, binigay niya ang buong trust doon sa kanyang pinsan. Ngunit, itong mga isyong lumabas na ito, pagkakatiwala, ng Pangulo doon sa kanyang pinsan, ay nabahiran po ng hindi magandang imahin po, dahil nga po dito sa lumutang na grabing korupsyon na issue mga kababayan. Wala namang problema kung sabihin na lang natin, nandiyan na yan, sige, may korupsyon mga kababayan na nangyari. Sana po hindi nga na-involve ang ating speaker na pinsang buo ng ating presidente. Ang problema, mga kaibigan, itong issue na ito, kung detector pa, noon sa mga treasure na sinasabi, yung kanyang detector hand, doon pupunta mga kababayan sa Speaker of the House at saka sa kanyang sidekick na si Saldico. Doon nagpo-point yung pointing hand ng kung detector pa ito mga kaibigan natin. Ibig pong sabihin na baka nga po, ako sabihin ko baka nga, pero mukhang yung mga thrill mga kababayan leading towards kasi leading towards. May mga lumulutang na ngayon dito sa nagpapatuloy na hearing ng TRICOM. Nitong nakaraang mga araw lamang po resource person nila. Yung ating agriculture secretary. Anong nangyari? Nag-point siya doon sa mga request mga kababayan ni Saldico. Ito isda, tungkol sa isda ito. At talagang sinabi niya. Tinanong ni Congressman Ridon mga kababayan kung sinong congressman, tinuro niya si Ko. At sa video mismo, mukha pang nabulunan si Congressman Terry Ridon. Kasi ito mga pangalan na ito yung mga secret name na mahirap talagang matukoy mga kababayan dyan sa kanilang investigasyon, dyan sa Senado. Mas grabe sa House of Representatives yan sa kanilang TRICOM. May gusto pa ngang i-divert ang issue mga kababayan Di ba po? Now, going back mga kababayan sa sinabi ni Inday. Ayan siya na nagsabi. Di ba? Siya na po ang nagsabi. Kaya po ito talaga, doon talaga ang pagturo sa kanya mga kaibigan, itong lahat na ito. Kaya sa tingin ko, si Presidente Marcos, mga kababayan, na sandwich o sandwich bang tingin natin dito? What do you think? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. And also, please like, share, and hit the bell button para lagi po tayong updated.